Ibigay niyo sa akin ang bata at hayaan ko kayong mamatay ng mabilis. Hinding-hindi mo mahahawakan ang anak ko, Halimaw. Kalisto, hanapin mo yung butas sa kanyang baluti. Ang hiya sa dibdib niya ang kailangan nating wasakin. Simulan na natin ang kwento. Sa isang liblib na baryo sa Agusan del Sur, noong taong 1961, ang katahimikan ng gabi ay madalas na binabasag ng huni ng mga kuliglig at malayo na tahol ng mga aso. Dito naninirahan ang pamilya ni Antonio at Soledad, kasama ang kanilang nag-iisang anak na si Kalisto. Ang kanilang bahay ay yari sa matibay na kahoy at kawayan, napapalibutan ng malalawak na taniman ng saging at nyoga. Simple ang kanilang pamumuhay, ngunit may lihim na tinatago ang mag-asawa na hindi pa batid ng kanilang anak. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan si Soledad, napansin niya ang kakaibang bigat ng hangin. Lumapit siya sa bintana at tinignan ang madilim na kagubatan. "Antonio, nararamdaman mo ba ang lamig ng hangin?" tanong ni Soledad habang mahigpit na hawak ang sandok. Lumapit si Antonio sa kanyang asawa at ipinatong ang kamay sa balikat nito. "Ramdam ko, Soledad, hindi lang to ordinaryong hangin. Parang may nagmamasid sa atin mula sa kadiliman," sagot ni Antonio nang may seryosong tono. Si Kalisto naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang tirador sa kabilang kanto ng bahay. Narinig niya ang usapan ng mga magulang at agad na sumingit. "Nanay, tatay, ano po ba ang titignan nyo sa labas? Gabi na po ah." Wala yun, Kalisto. Titignan ko lang kung uulan ba. Sige na, maupo ka na at kakain na tayo," sabi ni Soledad. Habang kumakain, hindi maalis ni Kalisto ang kanyang kuryosidad. "Nay, totoo po ba ang mga kwento sa labas? Sabi kasi ni Mang Pedro, may nakita daw siyang malaking ibon na lumilipad sa bubong nila kagabi," sabi ni Kalisto. Tumigil sa pagsubo si Antonio at tinignan ng anak. "Kalisto, maraming bagay sa mundong ito na hindi pa mapaliwanag. Pero hanggat nandito kami ng nanay mo, wala kang dapat ikatakot." "Pero tay, bakit lagi may dalang itak si Mang Pedro at may nakasabit na bawang sa pinto nila?" usisa pa ni Kalisto. "Kanya-kanyang paniniwala lang yun, anak. Ang mahalaga, ang pananalig natin at mag-iingat." Pagkatapos kumain, pumasok na si Kalisto sa kanyang silid, ngunit hindi siya makatulog. May naririnig siyang mga kaluskos sa taas ng kanilang bubong. Parang may mga kuko na kumakalmot sa tuyong dahon ng anahaw. Sa kusina naman, nagbubulungan ng mag-asawa. "Nandiyan na sila, Antonio. Amoy ko na ang lansa ng kanilang presensya," bulong ni Soledad. Nagbago ang anyo ng kanyang mga mata, naging mas matalas at tila may liwanag na nagmumula sa loob. Kinuha naman ni Antonio ang isang lumang tela na nakatago sa ilalim ng kanilang altar. Inilabas niya ang isang piraso ng kawayan na kasing laki lamang ng daliri. Ang kanyang mutya ng kawayan. "Huwag kang mag-alala, Soledad. Handa na ako. Hindi nila makukuha ang ating anak." "Kailangan protektahan ang paligid ng bahay. Gagamitin ko ang kaunti kong usok para malito sila," sabi ni Soledad. Kumuha siya ng ilang tuyong dahon at mga ugat na nakatago sa isang banga. Maya-maya biglang narinig ang isang malakas na kalabog sa may bubong. "Nanay, tatay!" sigaw ni Kalisto mula sa kwarto. Agad na tumakbo ang mag-asawa patungo sa anak. "Huwag kang lalabas ng kwarto, Kalisto. Doon ka sa ilalim ng iyong kumot," utos ni Antonio nang makapasok sila. "Ano po yun? May magnanakaw po ba?" "Hindi magnanakaw ang kalaban natin ngayon, anak. Manatili kang tahimik," sabi ni Soledad habang hinahawakan ang noo ng anak. Sa haplos na iyon naramdaman ni Kalisto ang kakaibang init na nagpakalma sa kanyang kaba.
Maya-maya, lumabas ang mag-asawa sa sala. Doon nakita nilang may isang mahabang dila na unti-unting bumababa mula sa siwang ng kisame. Ito ay kulay itim, malagkit at may mga tusok-tusok. "Ngayon na, Antonio!" sigaw ni Soledad. Binunot ni Antonio ang kanyang itak na may mga ukit na orasyon. Isang nakakangilong tili ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang dila ay mabilis na umurong paitaas at nawala. "Huwag niyo silang hahayaang makalayo," sabi ni Soledad. Lumabas siya sa balkonahe at itinaas ang kanyang mga kamay. Nagsimulang humangin ng malakas sa paligid ng bahay. Kahit na ang mga puno ay hindi gumagalaw sa malayo. "Soledad, may 3 sa likod ng bahay." Wika ni Antonio habang tumatalon pababa ng hagdan. Nakita ni Calisto ang lahat mula sa siwang ng kanyang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang ang kanyang ama na nakikipagbuno sa isang nilalang na may katawan ng tao pero may malaking pakpak at pulang mga mata. Si tatay? Si tatay ba yun? Bakit kakaiba ang kanyang lakas?" Hindi makapaniwala sa nakita na bulong ni Calisto. Nakita niya ang kanyang ama na hinawakan ng mutya ng kawayan. Biglang nagliwanag ang katawan ni Antonio. Ang bawat suntok at taga niya sa aswang ay tila may kasamang kislap ng kuryente. "Hindi kayo magtatagumpay!" sabi ni Antonio habang sinasaksak ang balikat ng aswang. Sa kabilang banda, nakita ni Calisto ang kanyang ina na nakatayo sa gitna ng bakuran. Hindi gumagamit ng sandata si Soledad, ngunit sa tuwing ituturo niya ang kanyang kamay sa mga aswang, tila may puwersang tumatalsik sa mga ito. "Ano yun? Anong ginagawa ni nanay?" bulong ni Calisto sa kanyang sarili. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa makapangyarihang manggagamot at tagapagtanggol. Yun ay isang babaylan. Maya-maya, isang aswang ang sumubok na sumugod kay Soledad mula sa likuran. "Nanay, sa likod mo!" malakas na sigaw ni Calisto. Mabilis na lumingon si Soledad. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, biglang may lumabas na parang mga baging mula sa lupa at iginapos ang aswang. "Salamat, Calisto. Manatili ka sa loob," sabi ni Soledad habang hinihingal. Nagtipon-tipon ang mga aswang sa isang malaking puno na hindi kalayuan sa kanilang bahay. 5 silang lahat, 4 na lalaki at isang babae na tila siyang pinuno. "Soledad, Antonio, matagal na naming hinahanap ang inyong kadugo. Ang dugo ng isang babaylan at ang lakas ng isang antingero," wika ng babaeng aswang na may mahabang puting buhok. "Hindi niyo makukuha ang aming pamilya, Minerva. Bumalik na kayo sa pinanggalingan niyo bago ko pa ubusin ang inyong lahi." Banta ni Antonio at Soledad. Tumawa ng nakakakilabot si Minerva. "Marami kami, Soledad. Hindi niyo kami kayang pigilan habang buhay." Maya-maya, sumugod ang 4 na aswang ng sabay-sabay. Si Antonio ay hinarap ang dalawa gamit ang kanyang itak at ang kapangyarihan ng kanyang mutya. Ang bawat tama ng kanyang sandata ay nagiiwan ng malalim na sugat na hindi agad naghihilom sa mga aswang. "Antonio, sa kanan mo!" babala ni Soledad habang abala siya sa pagpigil sa 2 pang aswang gamit ang kanyang mga orasyon. Si Calisto, bagamat takot, ay hindi na makapanatili sa loob. Kinuha niya ang kanyang tirador at ang mga batong maliliit na gawa sa tanso, mga bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. "Kailangan kong tumulong," sabi ni Calisto sa sarili. Lumabas siya sa bintana at dahan-dahang gumapang patungo sa isang posisyon kung saan makikita niya ang likuran ni Minerva. Inasinta ni Calisto ang mata ng pinunong aswang. "Para kay nanay at tatay," sabi niya. Tumama ang tansong bato sa kanang mata ni Minerva. Napahiyaw si Minerva sa sobrang sakit. "Sinong gumawa nun?"
Nalingat ang mga aswang dahil sa sigaw ng kanilang pinuno. Sinamantala ito ni Antonio para itaga ang kanyang itak sa mga aswang sa leeg ng mga to. Bumagsak ang mga nilalang at agad na naging abo. Magaling Kalisto. Pero pumasok ka na sa loob, anak. Delikado dito. Ngunit hindi nakinig si Kalisto. Patuloy siya sa pag-asinta sa mga aswang. Sa puntong ito, napagtanto ni Kalisto na ang mga batong tanso na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo ay hindi ordinaryo. Tuwing tumatama ito sa mga aswang, tila nasusunog ang kanilang balat. Solidad, gamitin natin ang pagsasanib. Sigaw ni Antonio. Tumango si Solidad. Hinawakan niya ang kamay ni Antonio. Ang liwanag mula sa mutya ng kawayan at ang asul na aura mula kay Solidad ay nagsama na lumikha ng isang malakas na bugso ng enerhiya. Magsilayas kayo! Sabay na sigaw ng mag-asawa. Ang enerhiyang iyon ay tumama sa mga natitirang aswang. Nagpulasan ang mga ito at mabilis na lumipad palayo. Bitbitang sugatang si Minerva. Pabalik kami! Hindi pa ito tapos! Hiyaw ni Minerva habang naglalaho sa kadiliman ng gabi. Nang tumahimik na ang paligid, unti-unting nawala ang liwanag sa katawan ni Soledad at Antonio. Napaluhod si Soledad sa pagod. Agad naman siyang nilapitan ni Antonio. Ayos ka lang ba, mahal? Ayos lang ako, Antonio. Napagod lang ang aking katawan sa paggamit ng lakas. Sagot ni Soledad. Lumapit si Kalisto sa kanyang mga magulang. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka at kaba. Nahitay, ano pong nangyari? Bakit kayo may mga ganong kapangyarihan? At ano yung mga nilalang na yun? Sunod-sunod na tanong ng bata. Nagkatinginan sina Soledad at Antonio. Alam nilang hindi na nila makakaila ang nakita ng kanilang anak. Kalisto, anak. Ang iyong ama ay isang antingero, tagapangalaga ng mga sagradong gamit. At ako naman, ako ay nagmula sa lipin ng mga babaylan. Babaylan po? Yung mga manggagamot at nakakausap ang mga espiritu? Higit pa doon, anak. Kami ang tagapagtanggol laban sa mga masasamang nilalang na gustong manakit sa mga tao. Ang dugo na nananalitay sa iyong mga ugat ay hindi rin ordinaryo, anak. Kaya mo kaming tulungan kanina dahil may bahagi ng aming lakas na nasa iyo. Hindi makapagsalita si Kalisto. Tinignan niya ang kanyang tirador at ang mga natitirang batong tanso. Kaya po ba binigay ito ni Lolo sa akin? Oo, anak. Alam ng lolo mo na darating ang araw na kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Maya-maya, pumasok silang muli sa loob ng bahay. Kahit tapos na ang laban, alam nilang simula pa lang ito. Ang pag-atake ni Minerva ay isang babala na hindi na sila ligtas sa kanilang pinagtataguan. Kailangan natin maghanda, Antonio. Hindi lang si Minerva ang kalaban natin. Wika ni Soledad habang nag-aayos ng kanilang mga kagamitan. Alam ko, Soledad. At ngayon, alam na ni Kalisto ang katotohanan. Kailangan na natin siyang sanayin. Sagot ni Antonio. Lumingon si Antonio kay Kalisto. Handa ka na ba, anak? Ang buhay na tatahakin natin ay hindi madali. Puno ito ng panganib at takot. Tinignan ni Kalisto ang kanyang mga magulang, bagamat may takot pa rin sa kanyang puso na naig ang kagustuhan niyang protektahan ng kanyang pamilya. Handa na po ako, Tay. Nay, ituro niyo po sa akin ang lahat. Sabi ni Kalisto. Kinaumagahan, nagsimula ang pagsasanay ni Kalisto. Hindi ito ang karaniwang pagsasanay ng isang bata sa bukid. Itinuro sa kanya ni Antonio kung papaano gumamit ng itak ng may tamang balanse at bilis. Tinuruan din siya kung papaano mag-focus ng kanyang isip para maramdaman ang presensya ng mga kaaway bago pa man sila makalapit. Si Soledad naman ang nagturo sa kanya tungkol sa mga halaman at ugat na pwedeng gamitin bilang proteksyon at gamot. Ang bawat dahon ay may boses, Kalisto. Kailangan mo lang makinig.
Paliwanag ng kanyang ina habang ipinapakita ang isang uri ng damo na mabisang pangontra sa lason ng aswang. Isang hapon na, habang nag-iinsayo si Kalisto sa likod ng bahay, may naririnig siyang kakaibang sitsit mula sa kakahuyan. Huminto si Kalisto at hinawakan ng mahigpit ang kanyang tiradora. "Sino yan? Lumabas ka!" sigaw niya. Isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Nakasuot ito ng luma at punit-punit na damit, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa talino. "Huwag kang matakot, Irog. Ako to, si Lolo Goryo. Isang kaibigan ng iyong pamilya." "Lolo Goryo? Hindi ko po kayo kilala." "Dahil matagal na akong wala rito, pero nararamdaman ko ang paggising ng iyong dugo. Ang dugong babaylan ay muling nagniningning," sabi ni Lolo Goryo habang lumalapit. "Ano po ang kailangan ninyo?" tanong ni Kalisto. "Nais kitang bigyan ng babala. Si Minerva ay hindi lang basta aswang. Siya ay nag-aalay ng mga kaluluwa sa isang sinaunang nilalang sa ilalim ng bundok. Kapag natapos niya ang alay, wala nang makakapigil sa kanya." Seryosong sabi ng matanda. At bago pa man makapagtanong muli si Kalisto, biglang nawala si Lolo Goryo na parang bula. Dahil doon agad na tumakbo si Kalisto patungo sa loob ng bahay. "Nay, tay! May nakita po akong matanda sa labas, si Lolo Goryo daw." Nabitawan ni Soledad ang hawak niyang banga. "Lolo Goryo? Buhay pa siya?" Gulat na tanong ni Soledad. Sino po ba siya, Nay?" "Siya ang pinunong babaylan bago ang aking ina. Akala naming lahat pumanaw na siya noong merong malaking labanan sa bundok noong 1945. Kwento ni Soledad. "Sabi niya po, si Minerva, meron daw siyang iaalay sa ilalim ng bundok." Dagdag ni Kalisto. Nagkatinginan sina Antonio at Soledad. Ang kanilang mga muka ay bakas ang matinding pag-aalala. "Ang bundok ng mga diwata. Doon nanananahan ang kanilang hari." "Kung gayon, kailangan natin kumilos bago pa mahuli ang lahat," sabi ni Soledad. Nagsimulang magbalot ng gamit ang pamilya. Alam nilang kailangan nilang harapin ang kalaban sa mismong kuta nito. Ang tahimik na buhay sa agusan ay pansamantalang natatapos upang bigyan daan ng isang madugong labanan. "Kalisto, isuot mo to," sabi ni Antonio habang ibinibigay ang isang maliit na kwintas na may pendant na gawa sa tanso at kahoy ng kidlat. "Ito ay proteksyon. Huwag mo itong huhubarin kahit anong mangyari." "Opo, tay." Habang naglalakad sila patungo sa kagubatan, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit at ang hangin ay naging amoy bulok na karne. "Maghanda kayo. Napasok na natin ang teritoryo nila," babala ni Soledad. Biglang may mga aninong mabibilis na gumagalaw sa paligid nila. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi dusi-dusi ng mga aswang ang nakapaligid sa kanila. "Ngayon, Kalisto, ipakita mo ang iyong mga natutunan," sabi ni Antonio habang binubunot ang kanyang itak. Naglabas ng mga batong tanso si Kalisto. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Alam niya ang kanyang tungkulin. "Sige na, lumapit kayo," hamon ni Kalisto sa mga anino. Isang malaking aswang ang sumugod. Sa isang mabilis na galaw, tinirador ito ni Kalisto sa noo. Ang bato ay nagliyab at tumagos sa bungo ng aswang. "Magaling, anak," sabi ni Antonio habang sinasangga ang kuko ng isa pang aswang. Ang labanan ay naging magulo at marahas. Si Soledad ay nagpakawala ng mga bolang apoy mula sa kanyang mga kamay. Habang si Antonio ay parang isang bagyo na humahawi sa mga kaaway. "Soledad, sa itaas!" sigaw ni Antonio nang makita ang ilang aswang na bumubulusok mula sa mga puno. Gumawa ng isang harang na enerhiya si Soledad sa itaas nila. Ang mga aswang na tumatama dito
ay tila nakukuryente at nangingisay sa lupa. Patuloy ang kanilang pag-abante patungo sa paanan ng bundok. Ngunit habang papalapit sila, mas nagiging malakas ang mga kalaban na humaharap sa kanila. Hindi tayo pwedeng huminto. Kailangan natin marating ang kuweba bago lumubog ang araw. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, isang pamilyar na boses ang narinig nila. Akala nyo ba ay ganun lang kadali yun? Lumitaw si Minerva, ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya mag-isa. Kasama niya ang dalawang higante na tila mga bungisngis, pero may mga pakpak ng aswang. Ang mga bungisngis na may pakpak? Akala ko, alamat lang sila. Gulat na sabi ni Antonio. Sa ilalim ng kapangyarihan ng hari, lahat ay posible. Nakangising sabi ni Minerva. Ang kanyang sugat sa mata ay wala na. Pinalitan ito ng isang kumikinang na pulang bato. Kalisto, protektahan mo ang likuran namin. Kami na ang bahala sa mga higanting to. Utos ni Soledad sa kanyang anak. Nagsimula ang pinakamabigat na labanan sa buhay nila. Ang bawat hakbang ng mga higante ay nagyayanig sa lupa. Si Antonio ay sumasabit sa mga baging para maabot ang ulo ng mga higante, habang si Soledad ay pilit na iginagapos sa mga ito gamit ang kapangyarihan sa kalikasan. Kailangan ko ng tamang tiyempo, bulong ni Kalisto. Nakita niya ang pulang bato sa mata ni Minerva. Iyon ang pinagkukunan niya ng lakas. Kumuha si Kalisto ng kanyang huling 3 batong tanso. Pinagsama-sama niya ito sa kanyang tirador. Kailangang tumama to, dagdag pa niya. Habang abala naman si Minerva sa paghalakhak at pag-uutos sa mga alipores niya, binitawan ni Kalisto ang tirador. Ang 3 batong tanso ay nagsama-sama at naging isang malaking bulalakaw na tumama ng diretso sa pulang bato sa mata ni Minerva. Napasigaw si Minerva habang nagkakapira-piraso ang pulang bato. Dahil sa pagkabasag ng bato, ang mga higante ay nawalan ng kontrol at unti-unting naging bato. Ang mga aswang sa paligid naman ay nagpulasan dahil sa takot. Ngayon na, Soledad! Sigaw ni Antonio. Itinutok ni Soledad ang kanyang kamay kay Minerva. Isang malakas na liwanag ang lumabas at tumama sa pinunong aswang na naging sanhi ng pagkatunaw nito. Hinihingal na napaupo ang pamilya sa lupa. Ang paligid ay unti-unting tumatahimik, ngunit ang kuweba sa bundok ay nakabukas pa rin. Tila naghihintay. Natalo ba natin sila? Tanong ni Kalisto habang pinupunasan ng pawis sa kanyang muka. Si Minerva lang ang nawala, anak. Ang hari ay nagising na. Seryosong sabi ni Soledad habang nakatingin sa kuweba. Mula sa loob ng kuweba, isang malalim na ungol ang narinig na nagpayanig sa buong bundok ng diwata. Isang pares ng naglalakihang pulang mata ang dahang-dahang lumitaw sa kadiliman. Handa na ba kayo? Tanong ni Antonio habang mahigpit na hawak ang kanyang itak. Handa na po, itay, sagot ni Kalisto. Tumayo din si Soledad. Ang kanyang mga mata ay nagniningning muli sa asul na liwanag. Para sa ating pamilya at para sa lugar na to. Dahan-dahang lumapit ang pamilya sa pintuan ng kuweba. Handang harapin ang pinakamalaking hamon sa kanilang buhay. Ang mga anino sa loob ay tila sumasayaw, nag-aanyaya sa kanila ng isang labanan na magtatakda ng kapalaran ng lahat. Ang mga yabang ni na Antonio, Soledad at Kalisto ay lumikha ng mahinang alingaw-ngaw sa loob ng madilim na kuweba. Ang amoy ng kuryente at nabulok na laman ay lalong tumapang habang napapalalim sila sa kuta ng hari. Ang mga pader ng kuweba ay hindi gawa sa ordinaryong bato. May mga ugat itong tumitibok na kulay lila. Tila ba ang buong bundok ay isang buhay na organismo? Huwag kayong lalayo sa akin, bulong ni Soledad.
Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang maliit na bolang apoy ang lumitaw sa kanyang palad upang magsilbing ilaw. "Tay, tignan niyo po ang sahig," sabi ni Kalisto sabay turo sa mga buto ng hayop at kung ano-ano pang labi na nagkalat sa kanilang dinadaanan. "Dito ba sila nagdadala ng mga biktima nila?" "Oo anak, ang hari ay hindi lang kumakain ng laman. Kinukuha din niya ang kaluluwa ng kanyang mga biktima para mapanatili ang kanyang lakas," sagot ni Antonio habang ang kanyang mutya ng kawayan ay patuloy na naglalabas ng mahinang kislap. Isang babala na malapit na ang matinding panghaniba. Maya-maya biglang huminto ang tibok ng mga ugat sa padera. Ang katahimikan ay naging nakabibingi. Mula sa kadiliman sa unahan, isang malalim at buretonong boses ang umalingaw-ngaw. "Soledad, ang huling anak ng mga dakilang babaylan. At si Antonio, ang antingerong akala ay itinago ang kanyang pamilya sa aking paningin." Wika ng boses. Hindi ito nanggagaling sa isang direksyon lamang. Tila ang hangin mismo ang nagsasalita. Isang dambuhalang nilalang ang dahan-dahang lumabas mula sa anino. Ang hari ay tila hindi mukhang ordinaryong aswang. Siya ay may taas na 10 talampakan. Ang balat ay tila baluti ng pagong na kulay itim. At may mga sungay na gawa sa matitigas na ugat ng puno. Sa kanyang dibdib ay nakabao ng isang malaking hiyas na kulay dugo, ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. "Ibigay niyo sa akin ang bata at hayaan ko kayong mamatay ng mabilis," wika ng nilalang. Hindi mo mahahawakan ng anak ko, halimaw ka!" sigaw ni Soledad. Agad niyang winasiwas ang kanyang kamay at naglabas ng mga matatalas na dahon ng hangin na tumatama sa balat ng hari. Ngunit tumawa lang ang hari. Ang mga sugat sa kanyang balat ay agad na naghilom. "Ang lakas ng babaylan ay humihina sa paglipas ng panahon. Wala ka ng kapangyarihan laban sa akin." Sumugod ang hari ng napakabilis na hindi inaasahan para sa kanyang laki. Sinalubong siya ni Antonio gamit ang kanyang itak. Ang bawat pagtama ng bakal sa balat ng hari ay naglalabas ng mga kislap. "Kalisto, hanapin mo ang butas sa kanyang baluti. Ang hiyas sa dibdib niya ang kailangan nating masakin," sigaw ni Antonio habang pilit na sinasangga ang malakas na hampas ng halimaw. Naghanap ng pwesto si Kalisto. Kinuha niya ang kanyang tirador at ang mga natitirang batong tanso. Ngunit alam niyang hindi sapat ang ordinaryong asinta dito. "Nay, kailangan ko ng tulong. Hindi tatagos ang bato ko sa balat niya." Narinig ni Soledad ang tawag ng anak. Habang nakikipagpalitan ng orasyon sa hari, huminga siya ng malalim at nagwika ng isang matandang dasal sa wikang hindi nauunawaan ni Kalisto. "Anak, itaas mo ang iyong tirador," utos ni Soledad. Itinaas ni Kalisto ang kanyang sandata. Isang asul na liwanag mula kay Soledad ang dumaloy patungo sa tirador ni Kalisto. Ang mga batong tanso ay nagsimula manginig at naging kulay puti sa sobrang init. "Ngayon na, Kalisto, habang abala siya sa iyong ama," sigaw ni Soledad. Si Antonio ay kasalukuyang nakikipagpuno sa ilalim ng malaking paa ng hari. "Ngayon na anak, hindi ko na siya kayang pigilan ng matagal." Tumalon si Kalisto sa taas ng isang malaking tipak ng bato para mas maging malinaw ang kanyang pag-atake. Pinatama niya ang kanyang paningin sa gitna ng hiyas sa dibdib ng hari. "Para sa mga taong pinatay mo, demonyo ka!" sigaw ni Kalisto. Binitawan niya ang tira. Ang batong tanso na binalot ng lakas ng babaylan ay humaging-humangin na parang isang kidlat. Tumama ang bato sa mismong gitna ng hiyas. Nagkaroon ito ng maliit na lamat at isang nakangingilong tili ang kumawala sa bibig ng hari. Ang kuweba ay nagsimulang mayanig. Ang mga bato mula sa kisame ay nagsimulang magbagsakan. "Mga lapastangan!" Hiyaw ng hari.
Itinulak niya si Antonio palayo at sinugod si Calisto. Kalisto! Ilag! Mabilis na gumamit ng orasyon si Soledad para gumawa ng pader sa lupa sa harap ni Calisto. Ngunit sa isang suntok lang ng hari ay nadurog ito. Sa huling sandali, sinalo ni Antonio ang atake gamit ang kanyang likod upang protektahan ang anak. Tatay! Sigaw ni Calisto nang makitang tumilapo ng kanyang ama at tumama sa pader ng kuweba. Antonio! Sigaw ni Soledad. Tumakbo siya patungo sa asawa. Duguan si Antonio, ngunit gising pa ito. Ang mutya ng kawayan sa kanyang leeg ay nabasag. Ayos lang ako. Ang hiyas, kailangan mabasag ng tuluyan. Sabi ni Antonio. Tumingin si Soledad sa hari na ngayon ay lalong nangangalit. Ang lamat sa kanyang dibdib ay naglalabas ng itim na usok. Gagamitin ko ang huling lakas ko. Calisto, kailangan mong tumira ng sabay sa aking pag-atake. Ito na ang huling pagkakataon natin. Seryosong sabi ni Soledad. Ang kanyang buhok ay tila lumulutang sa hangin at ang kanyang mga mata ay naging purong asol. Hinawakan ni Soledad ang kamay ni Calisto. Nararamdaman ni Calisto ang buong kasanayan ng kanilang lahi na dumadaloy sa kanya. Ang tapang ng mga mandirigma at dugo ng mga babaylan. Handa na ako, Nay. Sabi ni Calisto. Ang kanyang boses ay hindi na parang isang bata, kundi sa isang tunay na tagapagtanggol. Sumugod muli ang hari. Handang tapusin ang pamilya, pero sa pagkakataong to, hindi sila umatras. Naglabas si Soledad ng isang dambuhalang ibon na gawa sa apoy at liwanag mula sa kanyang mga kamay. Lumaban ka! Espiritu ng kalikasan! Ang ibong apoy ay sumalpok sa hari, dahilan upang mapatigil ito at mapatingala. Dahil dito, bumukas ng husto ang bahagi ng kanyang dibdib kung saan nanduroon ang lamat na hiyas. Inasinta ni Calisto ang huling pagkakataon. Tapos ka na! Sabi niya. Ang huling bato ni Calisto ay tumama ng eksakto sa lamat. Sa pagkakataong to, ang hiyas ay tuluyang nadurog sa libu-libong piraso. Isang nakabibinging pagsabog ng itim na enerhiya ang naganap. Ang haring aswang ay unti-unting naging alikabok. Simula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Ang kanyang mga tili ay unti-unting humina hanggang sa maging isang bulong na lamang ng hangin. Nang mawala ang usok, ang kuweba ay nagsimulang gumuho ng tuluyan. Kailangan natin lumabas dito. Sabi ni Antonio. Pilit na tumatayo sa tulong ni Soledad at Calisto. Tumakbo sila palabas ng kuweba habang ang mga bato ay nagbabagsakan sa kanilang likuran. Sa huling sandali, bago tuluyang masarahan ang lagusan, nakalabas sila at sumubasob sa damuhan sa may labas. Ang sikat ng umaga ay nagsisimula ng sumilip noon sa mga bundok. Ang kadiliman ng gabi ay natapos na. Hinihingal na nahiga ang tatlo sa damuhan. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Tapos na po ba talaga, Nay? Nagawa ba natin talunin ang kalaban? Tanong ni Calisto habang nakatingin sa kanyang mga sugatang kamay. Hinalikan ni Soledad ang noo ng kanyang anak. Ang hari ay wala na. Pero ang mundo ay malawak, Calisto. Marami pang katulad niya magtatago sa kadiliman. Pero ngayon, alam na natin na kaya natin silang harapin. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang munting bahay sa baryo, alam ni Calisto na hindi na siya ang dating pilyong bata lang. Siya ay anak ng isang antingero at isang babaylana. At ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang. Pagdating nila sa kanilang bakuran, nakita nila ang mga kapitbahay na nagtitipon. Tila nararamdaman ang pagbabago sa paligid. Antonio, Soledad, ano ang nangyari sa bundok? Tanong ni Mang Pedro na may dalang itak. Nagkatinginan ng mag-asawa at ngumiti ng tipid.
Wala yun, Mang Pedro. Nilinis lang namin ng ilang mga damo na nakasagabal sa daan. Sagot ni Antonio. Pumasok sila sa kanilang bahay. Ngunit bago pumasok si Soledad, lumingon siya sa kagubatan at bumulong ng isang pasasalamat sa mga espiritong tumulong sa kanila. Sa loob ng bahay, habang nag-aayos ng sugat, napansin ni Kalisto ang isang maliit na kislap sa kanyang bulsa. Inilabas niya ito at nakita ang isang maliit na piraso ng hiyas mula sa hari na naging kulay puti na ngayon. "Nay, tingnan niyo po to," sabi ni Kalisto. Kinuha ni Soledad ang piraso at tinitigan ito. "Isang bagong agimat. Mukhang may sarili ka ng proteksyon, anak." Ngunit sa gitna ng kanilang pahinga, isang malakas na katok ang narinig nila sa kanilang pinto. Hindi ito katok ng isang kapitbahay. Ang bawat katok ay may kasamang kakaibang pagninig ng hangin. Sino yan? Tanong ni Antonio. Muling hinawakan ang kanyang itak kahit pagod pa. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at isang lalaking nakasuot ng baronga ang nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay pamilyar pero hindi nila matandaan kung saan nila nakita. Magandang umaga, Pamilya Villente. Ako ang kinatawa ng konseho ng 7 dato. Nabalitaan namin ang ginawa ninyo sa hari. Anong kailangan ninyo sa amin? Tanong ni Soledad. Pilit na tinatago si Kalisto sa kanyang likuran. Hindi kami kaaway, pero kailangan ninyong malaman na ang pagpatay sa hari ay nagbukas ng isang pintuan na matagal nang nakasara. At ngayon, ang mga mas matatandang nilalang ay nagsisimula ng magising. Paliwanag ng lalaki. Tumingin ang lalaki kay Kalisto. Lalo na sa iyo, batang babaylan. Ang iyong dugo ang susi sa darating na digmaan. Nagkatinginan ang pamilya. Ang katahimikan, akala nila ay nakuha na nila. Ipanandalian lamang pala. Anong digmaan ang sinasabi mo? Usisa ni Antonio. Ngumiti ang lalaki ng misteryoso. Ang digmaan sa pagitan ng huling babaylan at mga sugo ng kadiliman mula sa kailaliman ng dagat. Maganda kayo dahil hindi lang ang bundok ang may tinatago. Maya-maya biglang naglaho ang lalaki na nag-iwan lamang ng amoy ng dagat at lumot sa loob ng kanilang bahay. "Nay, tay, ano na pong gagawin natin?" Tanong ni Kalisto. Hinarap siya ni Soledad at hinawakan ang kanyang mga balikat. "Gaya ng lagi nating ginagawa, Kalisto, maghahanda tayo dahil ang dugong babaylan ay hindi susuko." At doon sa maliit na bahay, nagsimulang magplano ang pamilya para sa isang mas malaking labanan na hindi lang aswang ang kalaban, kundi mga sinaunang puwersa na matagal nang nakalimutan ng tao. Nagpatuloy ang pagsasanay ni Kalisto, ngunit sa pagkakataong to, hindi na lang tirador ang kanyang gamit. Tinuruan na rin siya ni Soledad kung papaano magbasa ng mga bituin at makinig sa bulong ng dagat. Isang gabi, habang naglalakad si Kalisto sa dalampasigan, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa isang malaking bato. Ang babae ay may buntot ng isda na kumikinang sa ilalim ng buwan. "Kalisto, ang oras ay malapit na," tawag ng sirena. Hindi natakot si Kalisto. Lumapit siya at tumingin sa mga mata ng nilalang. "Sino ka?" tanong ni Kalisto. "Ako ang huling bantay ng 7 dagat. Pinapunta ko rito para sabihan kayo. Ang mga sugo ay paparating na at sila ay hindi nag-iisa." "At sino naman ang kasama nila?" dagdag pa ni Kalisto. "Ang iyong dating kaaway, si Minerva. Hindi siya namatay, Kalisto. Ang kanyang kaluluwa ay nakuha ng mga sugo at ngayon ay mas malakas na siya kaysa dati." Babala ng sirena bago tumalon pabalik sa malalim na tubig. Tumakbo si Kalisto pabalik sa bahay para ibalita ang narinig. Ngunit hindi na nagulat si Soledad. "Alam ko, anak, nararamdaman ko ang kanyang itim na aura.
Sa hangin kanina pa. Mukhang kailangan nating lumipat ng lugar. Saan naman tayo pupunta, Nay? Sakutan ng aking mga ninuno. Sa isla ng Siquijor. Sagot ni Soledad. Naghanda muli ang pamilya. Ang kanilang paglalakbay mula Mindanao patungong Siquijor ay puno ng panganib. Sa bawat dagat na kanilang tinatawid, may mga dambuhalang galamay na sumusubok na itumba ang kanilang bangka. Ngunit gamit ang mutya ng kawayan ni Antonio na muling nabuo at mga orasyon ni Soledad, nagawa nilang marating ang isla. Sa Siquijor naman, sinalubong sila ng mga matatandang mambabatok at mangkukulam. Doon nalaman ni Calisto ang tunay na lawak ng mundo ng mga engkanto at aswang. Dito ka mag-aaral ng tunay na sining ng pakikipaglaban, sabi ng isang matandang babae na may mga tato sa buong katawan. Ang dugo ng babaylan ay hindi lang para sa pagtatanggol. Ito ay para sa pagbabago ng kapalaran. Lumipas ang mga buwan at naging mas biyasa si Calisto. Ang kanyang kapangyarihan ay lumago hanggang sa kaya niya nitong kontrolin ang elemento ng tubig at hangin ng sabay. Isang araw, habang nagsasanay si Calisto, biglang nagdilim ang langit kahit tanghaling tapat. Ang dagat sa paligid ng Siquijor ay nagsimulang mag-alboroto. Nandito na sila, sabi ni Antonio habang tinitignan ang abot tanaw. Mula sa tubig, lumitaw ang mga dambuhalang nilalang na kalahating tao at kalahating pusit. At sa gitna nila, nakatayo ang isang babaeng may baluti na gawa sa itim na perlas, si Minerva. Soledad, Antonio, oras na para magbayad, sigaw ni Minerva. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong isla. Hinarap ng pamilya ang hukbo ni Minerva sa dalampasigan, kasama ang mga mambabatok ng isla. Nagsimula ang isang ipikong labanan na nasaksihan ng buong kalikasan. Calisto, ang dagat ang iyong sandata. Gamitin mo to, sigaw ni Soledad habang nagpapalipad ng mga bolang apoy sa mga kalaban. Itinutok ni Calisto ang kanyang mga kamay sa dagat. Isang dambuhalang buhawi ng tubig ang nabuo at humigop sa mga sugo ng kadiliman. Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong teritoryo, hamon ni Minerva, sabay tira ng mga itim na kidlat mula sa kanyang mga kamay. Sinalubong ni Antonio ang mga kidlat gamit ang kanyang bagong itak na gawa sa bulalakaw. Ang labanan ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Maraming nasugatan, maraming nawala, pero hindi sumuko ang pamilya Valiente. Sa huli, nagawang pagsamahin ni Soledad at Antonio pati Calisto ang kanilang mga lakas para lumikha ng isang selyo ng liwanag. Ang selyong ito ang tuluyang nagkulong kay Minerva at sa mga sugo sa ilalim ng pinakamalalim na bahagi ng dagat. Nang matapos ang labanan, ang Siquijor ay naging tahimik muli. Ngunit sa pagkakataong to, alam ni Calisto na ang kanyang tungkulin ay hindi natatapos sa isang laban lamang. Nay, Tay, ano pong susunod na gawin natin? Tanong ni Calisto habang nakatingin sa payapang dagat. Ngumiti si Soledad at Antonio sa kanya. Ngayon anak, ikaw na ang magpapasya. Ang dugong babaylan ay nasa iyo na. Ang mundo ay naghihintay sa iyong susunod na hakbang, dagdag pa ni Soledad. Pinunasan ni Calisto ang kanyang muka at tumingin sa malayo. Alam niya na marami pa siyang kailangang matutunan. Marami pang kailangang iligtas. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, nakita niya ang isang maliit na bata na tila natatakot sa dilim. Lumapit si Calisto at ngumiti. Huwag ka matakot, bata. Nandito ako at hindi kita pababayaan. At doon nagtapos ang isang kabanata. Ngunit nagsimula ang isang alamat na magpapasalin-salin sa mga susunod na henerasyon. Matapos ang malaking labanan sa dalampasigan,
Hindi nagtagal ang katahimikan para sa pamilya Valiente. Bagamat na iselyo na sina Minerva at ang mga sugo ng kadiliman sa kailaliman ng dagat, alam ni na Antonio at Soledad na ang kapayapaang ito ay parang kalmado bago ang isang malakas na unos. Isang gabi, habang naglilinis ng kanyang itak si Antonio sa balkonahin ng kanilang tinutulian sa Siquijor, lumapit si Soledad na may dalang tasa ng mainit na salabat. Ang kanyang muka ay bakas ang pag-aalala. Antonio, hindi ako mapakali. Ang mga bituin kagabi tila nagbababala. May mas malalim na ugat ng kadilimang ito kaysa sa inaakala natin. Ramdam ko rin yan, Soledad. Ang aking mutya ay hindi kasing ningning na dati. Tila may humihigop ng lakas nito mula sa malayo. Sagot ni Antonio nang may seryosong tono. Si Calisto na ngayon ay mas matangkad at mas matikas na kaysa noong umalis sila, ay biglang lumabas mula sa loob ng bahay. Hawak niya ang isang lumang mapa na ibinigay sa kanya ng matandang mambabatok. Nay, tay, tignan niyo po ito. Sabi ng matanda, may 3 sagradong dambana sa Mindanao na kailangang protektahan. Kapag ang mga ito ay nakuha ng mga aswang, kahit anong selyo ang gawin natin, babangon at babangon ang mga sugo. Tinignan ni Soledad ang mapa. Ang mga dambana ng lupa, hangin at tubig. Akala ko mga kwentong bayan lamang ang mga to. Hindi sila kwento lang, Nay. Sabi sa akin, ang dambana ng lupa ay matatagpuan sa mismong pusod ng Bukidnon, sa isang bundok na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Dagdag pa ni Calisto. Kung gayon, kailangan natin bumalik sa Mindanao. Hindi natin pwedeng hayaang maunahan tayo ng mga kampo ng kadiliman. Sabi naman ni Antonio. Naghanda ang pamilya para sa kanilang pagbabalik. Sa pagkakataong to, hindi na sila simpleng pamilya na nagtatago. Sila ay mga mandirigmang may misyon na. Gamit ang isang maliit na bangka na binasbasan ng mga babaylan ng Siquijor, tinawid nilang muli ang dagat patungong Mindanao. Habang nasa gitna ng dagat, biglang tumigil ang kanilang bangka kahit malakas ang hangin. Ang tubig sa paligid ay naging kulay itim na parang tinta. Maganda kayo, may dumarating. Sigaw ni Antonio habang binubunot ang kanyang itak. Mula sa itim na tubig, lumitaw ang mga nilalang na tinatawag na berberoka. Sila ay mga aswang na tubig na humihigop ng tubig at ibinubuga ito ng malakas para malunod ang kanilang biktima. Calisto, gamitin mo ang iyong kontrol sa tubig. Utos ni Soledad sa kanyang anak. Nagsimulang bumigkas ng orasyon ang bata. Itinaas ni Calisto ang kanyang mga kamay. Hindi niyo kami mapipigilan! Sigaw niya. Ang tubig na ibinubuga ng mga berberoka ay naging yelo sa hangin at bumagsak pabalik sa kanila. Magaling anak. Ngayon, ako naman. Sabi ni Soledad. Nagpakawala siya ng mga bolang liwanag na tumama sa mga berberoka, dahilan upang ang mga ito ay maglaho sa ilalim ng dagat. Nang makarating sila sa pampang ng Misamis Oriental, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Naglakad sila patungo sa kabundukan ng Bukidnon. Habang naglalakad sa makapal na kagubatan, napansin ni Calisto na may mga matang nagmamasid sa kanila mula sa mga puno. Sino kayo? Lumabas kayo! Hamon ni Calisto. Mula sa mga puno ay bumaba ang mga lalaking nakabahag at may mga dalang pana. Sila ang mga bantay gubat, mga espiritong tagapangalaga ng kalikasan. Dukong babaylaan, bakit kayo napadpad sa aming teritoryo? Tanong ng dakilang pinuno na si Dato Sagid. Nandito kami para sa dambana ng lupa. Nanganganib ang balanse ng mundo, Dato. Paliwanag ni Soledad nang may paggalang. Tinignan ni Dato Sagid ang bawat isa sa kanila. Marami nang sumubok na harapin ang dambana, ngunit walang nakakabalik. Ang mga aswang mula sa Lanao ay nagsimula na rin gumapang sa aming mga gubat. Sabi ng Dato. Tutulungan namin kayong itaboy ang mga aswang, kapalit ng paggabay, patungo sa dambana. Alok ni Antonio. Pumayag si Dato Sagid. Nang gabing yon,
Sinalakay ng isang malaking grupo ng mga sigbin ang kampo ng mga bantay gubat. Ang mga sigbin ay mga aswang na mukha ang aso na may malaking tenga at tumatakbo ng pabaliktad. "Kalisto, ang tirador mo!" sigaw ni Antonio habang nakikipagbuno sa 3 sigbin. Kinamit ni Kalisto ang kanyang tiradora, ngunit sa pagkakataong to, ang mga bato ay binalot niya ng enerhiya ng kuryente. Ang bawat sigbin na tinatamaan niya ay agad na nanginginig at bumabagsak. "Nay, ang dami nila! Parang walang katapusan!" "Dahil may kumukontrol sa kanila, sa malapit. Antonio, hanapin mo!" utos ni Soledad, habang gumagawa ng pader na apoy para hindi makalapit ang mga aswang sa mga sugatang bantay gubat. Maya-maya, nakita ni Antonio ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na kapa sa itaas ng isang bangin at hawak nito ang isang tungkod na gawa sa buto ng tao. "Yun ang kumukontrol sa kanila," sabi ni Antonio. Sa isang malakas na talon gamit ang lakas ng kanyang anting-anting, narating ni Antonio ang itaas ng bangina. "Lapastangan! Hindi mo mapipigilan ang pagbangon ng kadiliman!" galit na sabi ng nilalang. "Subukan mo ko. Hindi ka uubra," hamon ni Antonio. Nagtagisan ang bakal ng itak at ang buto ng tungkod. Ang nilalang ay mabilis at gumamit ng itim na mahika, ngunit si Antonio ay mas naunahan sa bawat galaw ng kalaban. "Soledad, ngayon na!" sigaw ni Antonio habang iniipit ang tungkod ng kalaban. Mula sa ibaba, nagpakawala si Soledad ng isang malakas na sigaw. Ang kanyang boses ay tila isang pwersa na yumanig sa isang nilalang. Nawalan ito ng balanse at pagkakataon na iyon ni Antonio para tagain ang dibdib nito. Nang mamatay ang nilalang, ang mga sigbin ay biglang naging litong-lito at nagsipagtakbuhan pabalik sa kadiliman. Salamat mga mandirigma. Dahil sa inyong katapangan, ituturo ko sa inyo ang daan, sabi ni Dato Sakid. Dinala sila ni Dato Sakid sa isang malaking talon. Sa likod ng talong ito matatagpuan ang lagusang patungo sa dambana ng lupa. Ngunit mag-iingat kaya, ang bantay ng dambana ay hindi tao at hindi rin aswang. Pumasok ang pamilya Valiente sa likod ng talon. Doon ay tumambad sa kanila ang isang kuweba na puno ng mga kumikinang na kristal. Sa gitna nito ay may isang altar kung saan nakapatong ang isang gintong estatwa ng isang babaeng babaylana. "Ito na ba ang dambana?" tanong ni Kalisto habang dahan-dahang lumalapit. "Huwag kang gagalaw, Kalisto," babala ng kanyang ina. Biglang gumalaw ang lupa at lumitaw ang isang dambuhalang ungol. Isang higanting gawa sa bato at putik. Ito ang tagapangalaga ng dambana. Sino ang nangangaos na gambalain ng katahimikan ng lupa? Tanong ng higante sa boses na parang gumuguhong bundok. "Kami ay ang pamilya ng Valiente. Nandito kami para protektahan ng dambana laban sa mga aswang." Maraming nagsasabi niyan, ngunit ang puso ang nagsasabi ng totoo. Patunayan ninyo ang inyong katapatan sa pamamagitan ng pagsubok ng katotohanan. Wika ng ungola. Biglang binalot ng makapal na hamog ang paligid. Bawat isa sa kanila ay nawala sa paningin ng isa't isa. Si Kalisto ay nakakita ng isang pangitain kung saan siya ay naging isang makapangyarihang hari ng mga aswang. "Sama ka sa amin, Kalisto. Ibibigay namin sa iyo lahat ng gusto mo, lahat ng kapangyarihan." Bulong ng isang boses na katulad kay Minerva. Tinignan ni Kalisto ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang tukso ng itim na kapangyarihan. "Hindi. Ang kapangyarihan ay hindi para sa pansariling kagustuhan. Ito ay para sa paglilingkod at pagpoprotekta sa mga mahihina," sabi ni Kalisto nang may paninindigan. Maya-maya, biglang naglaho ang hamog. Nakita niya ang kanyang mga magulang na nakatayo din ng matuwid. Mukhang nakapasa din sila sa kanilang mga pagsubok. Nakapasa kayo.
Ang dambana ng lupa ay nasa ilalim ng inyong pangangalaga. Tanggapin ninyo ang bato ng katotohanan bilang inyong sandata. Wika ng ungol. Isang kumikinang na bato ang lumutang patungo kay Kalisto. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang tibok ng buong mundo sa kanyang palad. Salamat, dakilang bantay. Sabi ni Antonio. Ngunit habang lumalabas sila ng kuweba, nakita nilang nag-aapoy ang gubat sa ibaba. Ang mga aswang ay hindi lang pala sigbin at berberoka. Isang mas malaking hukbo ang paparating, pinamumunuan ng isang lalaking may pakpak na may parang paniki at may suot na koronang gawa sa mga bungo. Ang hari ng mga manananggal sa Zamboanga. Hindi lang sila basta-basta umaatake nang walang plano. Bulong ni Soledad. Mukhang alam na nila na nakuha natin ang unang dampana. Sabi naman ni Antonio habang inihahanda ang kanyang sarili. Naitay, ayahan niyo po akong humarap sa kanila sa unahan. Gamit ang batong ito, nararamdaman ko ang bawat galaw nila sa lupa. Sabi ni Kalisto. Sige anak, kami ang bahala sa itaas. Ikaw na ang bahala ang mga nasa ibaba. Bumaba ang pamilya Valiente mula sa bundok upang salubungin ang hukbo ng hari ng manananggal. Libu-libong aswang ang nakahanay, handang pumatay. Ibigay ninyo ang bato ng katotohanan at baka hayaan ko pa kayong mabuhay bilang aking mga alipin. Sigaw ng hari habang lumilipad sa itaas. Ang dugong babaylan ay hindi kailanman magiging alipin. Demonyo ka! Itinanim niya ang bato ng katotohanan sa lupa. Isang malakas na lindol ang naganap. Ang lupa ay bumuka at nilamon ang mga aswang na nasa unahan. Mula sa ilalim ng lupa, lumabas ang matatalas na kristal na tumatama sa mga manananggal na lumilipad. Ano ang plano mo? Paano mo nagawa na ang isang batang iyon ay... Nagsimula ang isang madugong labanan sa paanan ng bundok. Si Soledad ay gumamit ng mga orasyon para sa pasabugin ang mga aswang sa himpapawid, habang si Antonio naman ay parang kidlat na tumatabas sa mga hanay ng mga kaaway. Antonio, sa kaliwa mo! Sabi ni Soledad. Isang malaking tikbalang ang sumubok sumuntok kay Antonio. Ngunit mabilis itong naiwasan ng huli at tinaga ang binti nito. Si Kalisto naman ay hinarap ang mga pinuno ng mga aswang. Gamit ang kanyang tirador at ang bato ng katotohanan, ang bawat tira niya ay parang kanyon na nagpapasabog sa mga kalaban. Hinding-hindi niyo makukuha ang dambanang to, sabi ni Kalisto habang pinapatalsik ang isang grupo ng mga aswang na pusa. Habang nagpapatuloy ang labanan, napansin ni Soledad na may kakaibang ritual na ginagawa ang hari sa bandang itaas. Gumawa ito ng isang itim na lagusan. Antonio, kailangang mapigilan ng lagusan na yan. May tinatawag siyang mas masama, mas malakas na nilalang. Sigaw ni Soledad. Subukan nating abutin, pero masyadong mataas. Kalisto, gamitin mo ang lakas ng lupa para itulak kami pataas. Tumango si Kalisto. Itinutok niya ang kanyang mga kamay sa kinilalagyan ni na Soledad at Antonio. Ang lupa sa ilalim nila ay biglang tumaas ng napakabilis. Nang marating ni na Soledad at Antonio ang itaas ng hari, sabay silang umatake. Ang liwanag ng babaylan at ang lakas ng antingero ay nagsama upang tamaan ang lagusan. Hindi maaari ito! Malapit na siyang dumating! Hiyaw ng hari bago siya tinamaan ng malakas na enerhiya at tumilapon palayo. Ang lagusan ay sumabog, ngunit bago ito tuluyang magsara, isang dambuhalang kamay na may mahabang kuko ang sumunggab sa gilid ng lagusan. Isang nakakapangilabot na tawa ang narinig ng lahat. Babalik ako. At sa susunod, wala nang dambanang makakapigil sa akin. Wika ng boses mula sa kabilang panig bago tuluyang sumara ang lagusan.
Tumahimik ang paligid. Ang mga natitirang aswang ay mabilis na nagsitakas nang makitang wala na ang kanilang pinuno. Hinihingal na bumaba si Soledad at Antonio. Nilapitan sila ni Calisto. "Naitay, sino pong nasa loob ng lagusan?" "Ang Panginoon ng Kadiliman, ang pinagmula ng lahat ng aswang sa Pilipinas. Mukhang ang pakikipaglaban natin ay hindi para sa mga dambana, kundi para pigilan ang kanyang pagbabalik sa ating mundo." "May dalawa pang dambana, Nay. Ang hangin at ang tubig," paalala ni Calisto. "Alam ko, anak. Kailangan nating bilisan. Kung ang hari ng Zamboanga ay nagawa yon, sigurado akong ang iba pang mga hari ng aswang ay naghahanda na rin." Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking puno, lumapit si Dato Sagid. Magaling ang ginawa ninyo, pero mag-ingat kayo. Ang dambana ng hangin ay matatagpuan sa tuktok ng bundok Apo. Doon nanananahan ang busaw. Ang mga pinakamabangis na aswang na kumakain ng bangkay ay may kapangyarihang maging hangin. Sabi ng Dato. "Bundok Apo? Ang pinakamataas na bundok? Handa na po ako," bulong ni Calisto. Tumingin si Soledad sa kanyang anak at asawa. "Magpahinga muna tayo ngayong gabi. Bukas maglalakbay tayo patungong Davao." Habang natutulog ang kanyang mga magulang, nanatiling gising si Calisto. Tinignan niya ang bato ng katotohanan. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Hindi na lang siya basta pilyong anak lang. Siya na ang pag-asa ng lupain. Kinaumagahan na, bago sila umalis, may isang maliit na ibon na kulay ginto ang dumapo sa balikat ni Calisto. Ito ay isang adarna, ngunit mas maliit. "Isang mensahe mula sa kalangitan," wika ni Soledad habang pinagmamasdan ang ibon. Ang ibon ay umaawit ng isang malambing na himig na tila nagbibigay sa kanila ng lakas at gabay. Pagkatapos umawit, lumipad ito patungo sa timog. "Sinusundan natin ang ibon," sabi ni Antonio. Nagsimula ang kanilang paglalakbay patungong bundok Apo. Habang papalapit sila sa Davao, napansin nila na ang mga tao sa mga baryo ay tila takot na takot. Ang mga bintana ay laging sarado at may mga krus na gawa sa palapa ng nyug sa bawat pinto. "Nay, bakit parang mas matindi ang takot ng mga tao dito?" "Dahil ang mga busaw, anak, ay hindi lang basta pumapatay. Kinukuha nila ang anyo ng iyong mahal sa buhay para malinlang ka," paliwanag ni Soledad. Isang hapon habang naglalakad sila sa isang masukal na daan, may nakita silang isang batang babaeng umiiyak sa tabi ng puno. "Tulong! Nawawala po ang nanay ko!" hikbi ng bata. Lalapit sana si Calisto pero pinigilan siya ni Antonio. "Tignan mo ang anino niya, Calisto. Tumingin ka sa lupa. Ang anino ng bata ay hindi mukhang bata, kundi isang nilalang na may mahabang kalamay at walang muka." "Isang amalanhig," sigaw ni Soledad. Mabilis na nagbago ng anyo ang bata at naging isang nakakatakot na nilalang na pilit silang hinahabol. Ngunit bago pa sila nito maabot, isang mabilis na pana ang tumama sa ulo ng nilalang. Mula sa itaas ng puno, lumundag ang isang babaeng mandirigma na may dalang pana at palaso. "Huwag kayong basta-basta magtitiwala sa inyong mga nakikita sa bundok na ito." "Sino ka?" tanong ni Antonio. "Ako si Malaya, ang huling tagapagtanggol ng bundok Apo. Nandito ba kayo para sa dambana? O isa rin kayo sa mga gustong kumuha ng kapangyarihan nito?" "Nandito kami para protektahan ito, Malaya. Ako si Soledad, isang babaylan," sabi ni Soledad. Nang marinig ang salitang babaylan, nagbago ang ekspresyon ni Malaya. Ibinaba niya ang kanyang pana. "Matagal na kami naghihintay sa inyo. Ang mga busaw ay sinakop na ang tuktok ng bundok. Ang dambana ay malapit nang mabuksan ng kanilang pinuno, si Haring Bakunawa," sabi ni Malaya. Bakunawa? Ang dambuhalang sawa na kumakain ng buwan?" gulat na tanong ni Calisto. "Hindi ang orihinal na Bakunawa.
kundi kinuha lamang kanyang pangalan at lakas. Paliwanag ni Malaya. Kailangan nating magmadali bago lumitaw ang kabilugan ng buwan mamayang gabi, sabi naman ni Soledad habang tumitingin sa langit. Nagsimula silang umakyat sa matarik na bahagi ng bundok Apo. Ang hangin ay naging napakalamig at mahirap makahinga. Habang tumataas sila, nararamdaman nila ang mga busaw na bumubulong sa kanilang mga tenga. Sinusubukang sirain ang kanilang konsentrasyon. Huwag kayo makikinig sa kanilang mga bulong, paalala ng babaylan. Nang marating nila ang tuktok, nakita nila ang isang dambuhalang kawa ng bulkan. Sa gitna nito ay may isang lumulutang na plataporma kung saan nakatayo si Haring Bakunawa. Siya ay may suot na baluti na gawa sa mga kaliskis ng sawa at may hawak na sibat na naglalabas ng itim na usok. Huli na kayo, mga tagapagtanggol. Ang buwan ay malapit nang maging pula at ang dambana ng hangin ay magbibigay sa akin ng lakas para lipurin ang lahat ng tao. Hindi namin yan nahayaang mangyari, sigaw ni Kalisto habang inihahanda ang kanyang tiradora. Ngunit bago pa lang sila makakilos, daan-daang mga busaw ang lumabas mula sa usok ng bulkan at pinalibutan sila. Si Antonio at Malaya humarap sa mga busawa. Si Kalisto at Soledad pinuntahan ng hari. Nagsimula ang isang magulong labanan sa tuktok ng bundok Apo. Si Antonio at Malaya ay magkatuwang sa pagtatabas ng mga busaw. Ang mga palaso ni Malaya naman ay may kasamang apoy habang ang itak ni Antonio ay naglalabas ng banal na liwanag. Si Soledad naman ay gumawa ng isang tulay na gawa sa liwanag patungo sa plataporma. Sige na Kalisto anak, takbo! Tumakbo si Kalisto sa tulay habang si Soledad ay pilit na hinaharangan ang itim na kidlat na itinitira sa kanya ng Haring Bakunawa. Batang hangal, akala mo ba kaya mo ang lakas ng isang Diyos? Sigaw ng Haring Bakunawa habang winawasiwas ang kanyang sibat. Ginamit naman ni Kalisto ang bato ng katotohanan para protektahan ang kanyang sarili. Ang bawat tama ng sibat ay naggagawa ng malakas na pagsabog. Hindi ka Diyos, Bakunawa. Isa ka lang aswang na gutom sa kapangyarihan, sagot ni Kalisto. Nakita ni Kalisto ang pagkakataon. Ginamit niya ang lakas ng hangin na nagsisimulang lumabas mula sa dambana. Ang kanyang tirador ay binalot ng isang maliit na ipo-ipo. Ang bato ay tumama sa sibat ni Bakunawa. Dahilan upang ito ay mahati sa dalawa. Dahil dito, ang itim na usok ay bumalik sa katawan ni Bakunawa at nagsimulang sunugin siya mula sa loob. Napasigaw ang nilalang hanggang siya ay maging abo at tangayin ng hangin. Nang mamatay ang hari, ang mga busaw ay biglang naglaho na parang usok. Ang buwan na nagsisimulang maging pula ay bumalik sa kanyang natural na puting kulay. Maya-maya, lumabas mula sa plataporma ang bato ng hangin at kusa itong pumunta sa kamay ni Kalisto katabi ng bato ng katotohanan. Dalawa na, isa na lang ang kulang, sabi ni Soledad habang hinihingal na lumalapit sa anak. Ngunit bago sila makapagdiwang, isang malakas na dagundong ang narinig mula sa ilalim ng lupa. Ang bundok Apo ay nagsimulang gumuho. Kailangan na nating umalis dito, bilis! Sigaw ni Malaya. Habang bumababa sila, nakita nila ang dagat sa malayo. Ang tubig ay tila kumukulo at isang dambuhalang tsunami ang nabubuo. Ang dambana ng tubig! Bulong ni Soledad. Sinasalaki na to. Saan ito matatagpuan, Nay? Sa ilalim ng lawa ng Lanao, ang lugar ng mga mairay, ang mga aswang sa ilalim ng tubig na may kakayahang kontrolin ng isip. Paliwanag ni Soledad. Wala nang oras. Kailangan natin makarating doon agad, sabi naman ni Antonio. Ngunit bago sila makahakbang, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanila. Isang babaeng may puting buhok at pulang mga mata. Minerva!
Gulat na sabi ni Kalisto. Akala nyo ba ay ganun lang kadali yun? Ang selyo sa Sikihor ay nabasag na. At ngayon ako ang tatapos sa inyo. Nakangising sabi ni Minerva. At sa pagkakataong to, hindi siya mag-isa. Kasama niya na ang hukbo ng mga manananggal mula sa Zamboanga at ang mga natitirang sugo ng kadiliman. Maganda kayo! Ito na ang huling labanan bago natin marating ang huling dambana. Nagkatinginan ng pamilya Valiente. Ang kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Alam nilang ang kapalaran ay nakasalalay sa kanilang susunod na galaw. Ang hangin sa tuktok ng bundok Apo ay naging kasing talim ng mga itak. Sa gitna ng nanggangalit na bagyo, nakatayo si Minerva, mas malakas at mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay hindi na pula kundi purong itim, tila dalawang butas na hinigop ang lahat ng liwanag. Solidad, Antonio, at munting Kalisto. Tawa ni Minerva, isang tunog na parang pagkiskis ng mga buto. Ang inyong paglalakbay ay magtatapos dito. Ang Panginoon ng Kadiliman ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Hindi nyo kailanman maisip. Minerva, ang kadiliman ay walang hangganan. Ngunit ang liwanag ng isang ina ay hindi kailanman magdidilim. Sagot ng babaylana. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang asol na aura ay nagliyab ng mas matindi kaysa sa lahat ng kanilang nakaraang labanan. Kalisto, ihanda mo ang mga bato. Antonio, sa aking likuran. Utos ni Soledad. Sumugod ang hukbo ng mga manananggal at sugo. Si Malaya, ang mandirigma ng bundok Apo, ay nagpakawala ng mga nagliliyab na palaso na tila mga bulalakaw sa langit. Si Antonio naman ay naging isang buhawi ng bakal. Ang kanyang bawat taga ay nagiiwan ng bakas ng banal na liwanag na tumutunaw sa mga aswang. Para sa pamilya namin, sabi ni Antonio habang sinasangga ng sabay-sabay ang pag-atake ng tatlong sugo. Habang nagkakagulo, nakatuon ang paningin ni Kalisto kay Minerva. Ramdam niya ang panginginig ng dalawang batong hawak niya, ang bato ng lupa at bato ng hangin. Tila naghahanap ang mga ito ng kanilang kapareha. Nay, ang huling dambana, nararamdaman ko to, sabi ni Kalisto. Biglang bumukas ang lupa sa paanan ni Minerva. At mula sa kailiman ng lawa ng lanaw na matatanaw sa malayo, isang higanting haligi ng tubig ang pumailan lang patungo sa kanila. Sa loob ng haliging yun ay ang bato ng tubig, ang huling piraso ng kalikasan. Sa akin mapupunta yan! Sigaw ni Minerva. Lumipad siya patungo sa bato ng tubig, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Soledad gamit ang mga baging nagawa sa puno ng enerhiya. Kalisto, ayun na! Pagsamahin mong tatlong lakas! Utos ni Soledad habang ang kanyang katawan ay nanginginig na sa tindi ng kapangyarihang pinipigilan niya. Tumalon si Kalisto patungo sa gitna ng labanan. Hawak niya ang kanyang tirador ngunit hindi na ito ordinaryong tirador. Sa bawat dulo nito ay nakakabit ang bato ng lupa at bato ng hangin. Sa gitna, sa lagayan ng bato, ay hinablot niya mula sa hangin ang paparating na bato ng tubig. Ang tatlong bato ay nagningning. Napasigaw naman si Minerva. Ang lupa ay gumanit, ang hangin ay humiyaw at ang tubig ay sumunod sa kumpas ni Kalisto. Hinawakan niya ang tirada. Isang puting liwanag na mas matindi pa sa sikat ng araw ang lumabas mula sa tirador. Tumama ito ng direkta sa dibdib ni Minerva. Napasigaw si Minerva. Ang kanyang katawan ay nagkawatak-watak, naging mga itim na alikabok na agad na tinangay ng malakas na hangin ni Kalisto. Nang mawala si Minerva, ang hukbo ng mga aswang ay nagpapasigaw sa sobrang takot. Nagsipagtakbuhan pabalik sa kadiliman. Ang itim na ulap na bumabalot sa buong lugar ay unti-unting napawi at ang kulay gintong sikat ng araw ay muling yumakap sa mga bundok at dagat. Napaluhod si Soledad sa damuhan.
Hinihingal at luhaan. Agad naman siyang nilapitan ni na Antonio at Calisto. Nagawa natin, mahal ko. Nasugpo natin ang kasamaan. Bulong ni Antonio habang niyayakap ang kanyang asawa at anak. Ang mga dambana, ligtas na po ba sila, Nay? Tanong ni Calisto. Ngumiti si Soledad, isang matamis at payapang ngiti. Ligtas na sila, anak, dahil ang tunay na dambana ay wala sa mga bundok ulawa. Ito ay nasa ating mga puso, ang pagmamahal na nagbibigay sa atin ng lakas na lumaban para sa tama. Makalipas ang ilang buwan na, bumalik ang pamilya Valiente sa kanilang munting bahay sa Agusan del Sur. Ngunit para kay Calisto, tila dumaan lang ang 100 karunungan. Ang buhay sa baryo ay nagpatuloy. Ang mga tao ay muling nakakalabas sa gabi ng walang takot. Si Antonio ay bumalik sa pagsasaka, ngunit ang kanyang itak ay laging nakahasa sa gilid ng pintuan. Si Soledad naman ay patuloy na nanggagamot sa mga may sakit gamit ang mga halaman at kanyang munting himala. Si Calisto, sa kabilang dako, ay madalas makitang nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Tinitignan ng 3 maliliit na bato na ngayon ay naging payak na lamang na kwintas. Calisto, halika na anak at kakain na tayo. Tawag ng kanyang ina mula sa kusina. Opo, Nay, sandali lang po. Sagot ni Calisto bago siya pumasok. Lumingon muna si Calisto sa kagubatan. Nakita niya ang isang gintong ibon na lumilipad pa itaas. Alam niya na ang kapayapaan ay kailangang laging bantayan. Alam niya na siya ang susunod na tagapagtanggol. Dahil sa kanyang mga ugat, nananalaytay ang dugo ng mandirigma at ang sagradong dugo ng babaylan.